ito ma'am, bago tayo magsimula, siyempre, kumustahin ko muna ma'am ang inyong pakiramdam. Ngayong kayo ay ganap ng guro, pasado na sa let, and top notcher pa. So, kumusta ma'am ang ating pakiramdam until now? Hanggang ngayon ma'am, kumusta yung ating pakiramdam? In-expect nyo ba na kayo ay makakasama sa listahan ng mga top notcher dito sa examination na ito, ma'am Aliana? Sobrang saya ko po nung nalaman ko na nag-top notcher po ako and siyempre top 2 pa po. And until now, medyo na-overwhelm po ako kasi may mga nagko-congrats pa rin po and kada scroll ko sa FB, mukha ko po yung nakikita ko. Hindi ko po in-expect na magta-top po ako kasi nahirapan po ako dun sa isang subject sa Prof. Ed. Umalis po ako ng room noon, nasa isip ko, hala, kahit pumasa na lang ako kasi ang hirap po talaga. So, nagulat po talaga ako nung nalaman ko na nag-stop pa po ako. Okay. Ano ma'am yung mga paghahanda na ginawa nyo before the exam para masiguro talaga na papasa kayo and at the same time magiging top notcher dito sa LET, Ma'am Aliana? So may aim po talaga ako before na mag-top. Pinalampas ko po yung September 2025 na LET exam, ay na the kasi po gusto ko pong maghanda, mahaba yung time ko for preparation. And nag-review po ako sa free LET review ng Kapitolyo and then pagdating po ng November, nag-review center na po ako. So tuwing 6 PM po hanggang 2 AM, nag-aaral po ako noon. And kapag medyo na-overwhelm po ako, syempre binibigyan ko po yung sarili ko na mag-rest. And hindi lang po syempre pag-aaral, syempre nagdadasal din po kay Lord. Iyon, yun ang mahalaga. Pero eto ma'am, malaman namin, saan po kayo graduate ng education and taga saan kayo, Ma'am Aliana? So galing po ako sa Talisay, Camarines Norte and I graduated po sa Camarines Norte State College, Bachelor of Secondary Education, major in Science. Okay, yun taga CNSC pala ito si Ma'am Aliana. Pero ito ma'am, Mm. during that time na kayo ay nag-aaral pa ng education, puwede niyo bang i-share sa amin, ma'am, ano ba yung mga pinagdaanan natin, yung mga challenges na mga pinagdaanan natin na sumubok talaga sa ating kakayahan and sa ating tawag nun, yung konsensya kung magpapatuloy pa ba tayo o hindi sa pag-aaral nitong course na ito, Ma'am Aliana? So actually po, hindi po ako mahilig magsalita sa harap ng mga tao. Takot po kasi ako sa spotlight. So kada recitation, ayoko po na nakatingin sa akin lahat yung mga tao. Kaya nagulat din po ako talaga na ang kinuha ko po talagang program ay education, knowing na kapag teacher ka, makikinig yung mga estudyante mo, nasa harap ka ng ano, ng classroom. And actually po, mahirap talaga. Kada nasa unahan ako, kinakabahan ako, pero eventually na-overcome ko naman po yung fear ko na yun. Opo. Pero ayun nga, total nabanggit niyo na Ma'am Aliana, bakit pala kayo ma'am nag-education? Bakit sa dinami-dami ng course na pwede, education yung ating napili? Ito ba ma'am pangarap natin, passion natin, gusto ng magulang? Ano yung dahilan ma'am? Kung ano talaga yung gusto kong, kunin na program and yung mama ko po siyempre gusto niya daw po magkaroon ng anak na teacher and gusto ko pong, matupad yung pangarap niya kaya po nag-eduk ako. Pero unsure pa po ako kung anong major ang kukunin ko. Since nakapasa po ako sa DOST scholarship, may choice po akong mamili between science or math. Since ayoko na po ng math, nag-major in science po ako. Okay, yun. So dito ma'am, ngayong kayo ay ganap ng guro, pasado na sa LET, tapos top 2 pa tayo, nafi-feel niyo ba ma'am na parang tumataas na yung expectation sa atin ng mga tao sa paligid natin like yung ating family, mga kaibigan? Nafi-feel niyo ba yung gano'n ma'am na ay baka magkamali ako, baka ma-disappoint sila. Nafi-feel niyo ba yung gano'n ma'am na feeling, Ma'am Aliana? Sa family ko naman po, wala naman pong pressure, very supportive po sila and, sabi po nila kung ano daw po yung, decision ko kung iga-grab ko po ba yung mga, opportunity na dumadating sa'kin ngayon, support lang daw po sila.
Though medyo nape-pressure po ako kasi, di ko po alam kung magpupursu po ako ng private school kaagad or magiging lecturer muna sa mga review center din, gano'n. So, unsure pa po ako, nagde-decide pa lang po. Opo, iyon. So dito, ma'am, maisunod kong katanungan, ngayon na nandito kayo sa platform na ito, kapiling namin kayo, napapakinggan tayo ng, maraming tao din sa ating live streaming. Ano ma'am yung ano, yung mga o siguro mga konting misconception sa pagiging teacher na gusto niyong baguhin or Hmm, idepensa ngayon, Ma'am Aliana, na nandito tayo sa interviewing ito, ma'am? ah, siguro po yung misconception is kapag teacher ka daw po, alam mo na yun lahat. Eh, hindi naman po yung gano'n. So, yung teacher, may mga alam din po sila and over time, natututo pa rin naman po sila puwedeng galing sa katrabaho nila, sa students. So, yun po, hindi po namin alam lahat, pero willing po kaming matuto rin. Ayan. Ano naman ma'am yung nararamdaman niyo kapagka may mga nababasa tayo sa social media, may mga naririnig tayo minsan sa kapamilya pa natin, kamag-anak pa natin na parang mababa ang tingin sa pagiging teacher like, ba't ka nag-teacher? Mababa ang sahod diyan, mga gano'n na pahayag. Ay nag-teacher ka, bakit? Ano, hindi yan ano, kumbaga mas mataas yung ganitong course. Ano yung nararamdaman natin do'n, Ma'am Aliana? Actually po, nakakarinig po talaga ako na sabi, "Ay, si Aliana nag-teacher lang." Parang bakit po lang ang ginagamit nila na term. Eh, according po sa mga teachers namin before, teaching is the noblest profession. Kami po yung humuhubog ng mga future professionals like engineers, nurses, et cetera. So, I think po parang ang pangit naman po gamitin na, "Oh, teacher ka lang." Kasi hindi po ako teacher lang, teacher ako, gano'n. Okay, wonderful. Ayun, sana natauhan dito yung mga nakikinig sa atin ano, na medyo mababa yung tingin sa teacher and yung mga na-aano na kumbaga sa ano, nadi-discourage na kumuha din ng, course na education. Pero eto ma'am, gayong kayo ay ganap na pong teacher, tapos top 2 pa sa examination, malaman namin ma'am, ano ba yung mga future plans ninyo, Ma'am Aliana? Siyempre po plano ko po talagang pumasok sa DepEd since DOST scholar po ako, kailangan ko po mag-render ng service dito sa Pilipinas for 4 years. Pero baka next school year pa po ako magpa-rank. Plano ko po siguro ngayon mag-apply muna sa private schools or baka maging lecturer kung kukunin po ako ng review center namin. Okay po, yun. Kalimutan, kumusta pala yung reaksyon ma'am ng inyong parent nang mabalitaan nila na kayo ay top notcher dito sa exam, Ma'am Aliana? Siyempre po sobrang saya. Nagsisisigaw po dito nung nalaman po na nag-top 2 ako and si mama po kasi nasa Maynila po iyon. So, chinat ko lang po siya na nag-top 2 po ako and nag-iiyak daw po siya kasi di niya rin po in-expect pero, nagdadasal din po talaga na sana nga po makapasok sa top kahit na parang suntok sa buwan kasi nahirapan po ako. Opo, yun. Pero ito ma'am, nung mga panahon na kayo ay nag-aaral, dumating ba sa point, Ma'am Aliana, na inisip natin na, "Ay, what if hindi ko na ito ipagpatuloy? What if tumigil na ako kasi maraming problema, may ano, kulang sa mga gano'n, hindi ko na kaya, napagod na ako." Dumating ba sa point ma'am na inisip natin na quit na tayo dito, ibang career path na lang yung ating tahakin, Ma'am Aliana? Napapagod po ako pero hindi po dumating sa time na nagsabi ako na gusto ko ng mag-give up, hindi po. Kasi, may gusto po akong patunayan sa sarili, gusto ko pong makapagtapos ng college, gusto ko pong magkaroon ng magandang trabaho. And actually, aim ko po talaga mag-top notcher before. Talagang nagsasabi po ako, top 1, top 1. Pero siguro po, okay na rin po na nag-top 2 kasi wow, ang taas na rin po nun, eh. So, may plano din po talaga si Lord. Okay po yun. So ito mga remaining question na lang ma'am ano, siguro ano ma'am yung ano, yung maipapayo niyo sa mga aspiring teacher natin, sa mga aspiring natin na mag-e-exam ng LET, lalo kung sa mga susunod na Hmm. examination and sa mga gusto ring maging top notcher tulad ninyo. Ano ba yung dapat nilang ihanda, Ma'am, Aliana?
Ano po, study hard talaga. Kailangan talagang mag-aral ng mabuti, mag-review ng mag-review, magbasa ka ng magbasa, and perseverance, consistency. Hindi po kailangan na, ay, sinipagan lang ako ng ganitong araw. Kailangan everyday, if kaya mo, mag-aral ka kahit mga 1 to 2 hours lang. And syempre, wag pong mawawala yung faith kay God. Kasi syempre siya po yung magiging source of strength natin kapag dumating yung time na parang napapagod ka, na-o-overwhelm ka sa mga binabasa mo. Yun po. Okay. So ito ma'am, bago tayo magtapos sa ating interview, siyempre nakaka-impress po ang inyong, tagumpay. Baka may gusto kayong ma'am pasalamatan sa inyo pong mga kapamilya sa likod ng inyo pong tagumpay siyempre. And kung may nakalimutan ako ma'am na itanong, may gusto kayong idagdag, sige ma'am, ibigay ko ulit sa inyo ang, linya po. Ang gusto ko pong pasalamatan, unang-una kay Lord kasi, sinagot niyo po yung prayers ko na sana mag-top notcher po ako. Second po is family ko kasi very supportive po sila, sa papa-allowance man po 'yan, and, yung nagdadasal din po sila. And second po is yung friends ko na naniniwala po talaga sa akin simula pa nung college, nagsasabi na po sila, "Future top notcher 'to." So siyempre po naniwala rin ako sa sarili ko kasi maraming taong naniniwala sa'kin, eh. And, sa CBRC, review center ko po, talaga tinulungan po nila ako na, um, matuto and, tumaas yung foundation ko sa I mean sa exam. And next po is sa CNSC, my alma mater. Kasi po, hinubog nila po ako kung sino man po ako as an educator.